Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, binalaan ng China ang Pilipinas kaugnay sa planong pagbili ng Pilipinas sa missile system na ayon sa China ay maaari umanong magresulta ng mas mataas na panganib ng mga salungatan sa West Philippine Sea. At matapos mamonitor ng Sealight ang pulutong ng mga barko ng China sa Pagasa Island, abay hindi lang mga militia vessels ang nakapasok kundi pati na ang 3 umanong research vessel ng China. Matapos sabihin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro noong unang bahagi ng buwan na ito na ang bansa ay nagpaplano tungkol sa pagbili ng mid-range capability missile system, kaya't ang China ay nag-react na naman mga kabayan. Sa isang press conference noong Huwebes, sinabi ni Senior Colonel Wu Qian, isang tagapagsalita para sa Chinese Defense Ministry, na ang deployment ng offensive missile system na ito na kilala birang Typhoon na nasa Pilipinas ay nagpapatindi umano ng komprontasyon at lumalalang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Kaya't hinimok nito ang Amerika na alisin kaagad ang missile system sa ating bansa at binalaan din ng China ang Pilipinas na huwag umanong tanggapin ang deployment ng isang missile system ng Amerika na maaaring magresulta lamang umano ito sa mas mataas na panganib sa mga salungatan sa West Philippine Sea. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard ang nakitang 3 barko ng Chinese Maritime Scientific Research na papasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas malapit sa Siargao at Davao Oriental. Sa isang news forum sa Quezon City, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela na una nang natukoy ng Philippine Coast Guard ang 3 research vessel ng China na Jiaying, Xiangyang Hong 3 at Xiangyang Hong 10. We were able to monitor these 3 Chinese research vessels. Namataan umano ang barko ng China na Jiaying sa loob ng 200 nautical miles Exclusive Economic Zone ng bansa malapit sa Davao Oriental, habang ang Xiangyang Hong 10 naman ay nakita sa silangan ng Siargao Island sa loob ng Exclusive Economic Zone, at ang Xiangyang Hong 3 naman ay nasa 250 nautical miles hilagang silangan ng Santa Ana, Cagayan sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. These research vessels na minomonitor natin ngayon sa ating eastern seaboard. The first one is Xiangyang Hong 3, Jiaying, and Xiangyang Hong 10. No? Gayunpaman, ang Philippine Coast Guard ay patuloy umanong magmomonitor at magdodokumento ng mga galaw ng sasakyang pangdagat ng China, habang ang Chinese Embassy sa Maynila at ang Department of Foreign Affairs ay hindi pa umano sumasagot ng hinga ng komento. Batay sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard ay nasa mahigit 80 Chinese vessel na ang namonitor sa territorial sea ng Pagasa Island. Ayon kay Tariela, ang mga barko ng China sa Pagasa Island ay kanila naman umanong nire-radio challenge, pero alam naman natin mga kabayan na hindi naman yan uubra yung mga radio challenge sa mga barko ng China sa West Philippine Sea.